what's up guys? This is VJ Villafuerte and this is co-presented by the UP Palaweños Review 2020 and this video is all about the integral. So una, ano nga ba ang gamit ng integration? Bakit natin kailangan mag-integrate ng functions? Ngayon kung maaalala nyo yung previous video ko tungkol sa derivative, nalaman natin doon na ang pinakasikat na gamit ng differentiation ay kung gusto natin kunin yung slope ng tangent line ng isang function at a given point. Ngayon naman, ginagamit natin ang integration kung gusto natin malaman yung area under a given curve na f of x bounded by two numbers na tatawagin natin na a at b. Ngayon, ang area ng shaded region na ito ay equal sa integral from a to b ng given function f of x dx. Ngayon ulit, ang a to b ay ang tinatawag na bounds ng integration. Consider muna natin yung mga example na wala pa tayong bounds sa integration. Or ito yung tinatawag na indefinite integral. Ngayon, importante din i-take note na ang integral ay also known as the antiderivative. Meaning, ito ay parang kabaligtaran lang ng operation ng derivative. So for example, meron tayong function na x squared. And gusto natin kunin yung derivative niya with respect to x, di ba ang gagawin lang dyan is ibababa nyo yung exponent. So magiging 2x siya at babawasan nyo ng isa yung exponent niya. So ang derivative ng x squared with respect to x ay 2x. Ngayon naman kung kukunin natin yung integral ng 2x dx, babalik tayo sa original function na x squared. Pero dadagdagan natin ito ng plus c. Ngayon, ang plus c na yan ay ang tinatawag na constant of integration. So, c can be any constant. So, pwede maging 1, 2, 3, 0.5, and so on. Ngayon, dinadagdag natin yung plus c sa sagot para makonsider yung mga functions na x squared plus 1, x squared plus 2, x squared plus 3, x squared plus 0.5, or kahit ano man na idagdag nyo sa x squared. Kasi ang derivative naman ng kahit ano sa functions na to ay iisa lang ang sagot, x squared. So once again, dinadagdag natin ang plus c sa sagot dahil ang derivative naman ng kahit anong constant ay equal sa 0. Ngayon, paano ba talaga mag-integrate? Meron tayong mga theorems na sinusunod para makuha yung integral ng mga function. Start tayo sa pinakasikat and ito yung power rule. Ngayon, ito yung counterpart ng power rule ng derivative. Meaning, kung meron kayong function na x cubed at gusto nyong kunin yung integral niya with respect to x, ang gagawin nyo lang is dadagdagan nyo ng isa yung exponent niya, so magiging x to the fourth, at i-divide nyo siya sa bago niyang exponent. So, ang integral ng x cubed dx ay equal sa x to the fourth over 4 plus c. So, i-check nga natin kung kukunin ba natin yung derivative nito with respect to x, babalik ba tayo sa original function. Unang gagawin is that bababa nyo yung 4 na exponent niya. So, ito ay magiging 4x at babawasan nyo ng isa yung exponent. So, 4x cubed over 4. Tapos, ang derivative lang naman ng kahit anong constant ay equal sa 0. So, cancelled out na siya. And lastly, ika-cancel nyo yung 4 sa numerator at denominator. At makikita nyo, bumalik nga tayo sa original function na x cubed. Now, ang next theorem sa integration ay tinatawag na constant rule. So, ang sinasabi lang niyan is kung kukunin nyo yung integral ng kahit anong constant with respect to x, ito lang ay magiging equal sa x plus c. Ngayon, it makes sense naman kasi ang kahit anong constant ay equal lang sa x to the 0. At kung gagamitan nyo ito ng power rule, ito ay magiging x to the 1 over 1 or magre-reduce siya sa x. Isa pang application ng constant rule is that kung meron kayong function multiplied by a constant, pwede nyo na lang ilabas yung constant sa integral. Next, meron tayong listahan ng integrals ng trig functions at ito sila, and yes, kailangan nyo ulit silang i-memorize. Similarly, ito naman yung listahan ng integrals ng common log at exponential functions. Next, unlike the derivative, wala tayo actually na product rule or quotient rule sa integration. Instead, meron tayong technique na tinatawag na substitution para naman masolve yung ilang complicated na integrals. So let's say gusto natin kunin yung integral ng x over x squared plus 1 dx. Take note nyo na wala siyang direct formula para masolve yung integral ng function na ito. Ang pwede natin gawin dyan is mag-let tayo ng isang variable. So gawin natin na let u is equal to x squared plus 1. Next step dyan is kukunin natin yung derivative. So du over dx is equal to 2x. And i-isolate natin yung term na ito, x dx. So, kung i-modify nyo yung equation na to, ito ay magiging du over 2 is equal to x dx.
Ngayon, bakit to importante? Kasi pwede natin i-substitute yung u sa equation na ito. Tingnan natin kung paano. So una, meron tayong x squared plus 1 sa denominator, pero dahil na-substitute na natin yung u sa kanya, pwede na natin itong palitan as 1 over u. Tapos yung x dx dito sa numerator, pinalitan na natin ng du over 2. So ang du ilalagay natin dito, at dahil constant lang naman yung over 2, pwede natin siyang ilabas sa integral. So ito ay magiging 1/2 of the integral of 1 over u du. At pansinin nyo na meron na tayong direct formula para makuha yung integral ng 1 over u du. At ito ay magiging equal sa 1/2 ng ln ng absolute value ng u plus c. Pero hindi pa tayo tapos dyan kasi kailangan pa natin ibalik yung x sa equation. So gamit yung substitution natin na u is equal to x squared plus 1, ang final answer natin ay magiging 1/2 ng ln ng absolute value ng x squared plus 1 plus c. Lastly, balikan natin ito. Di ba ang sinabi ko nung una, i-consider muna natin yung general form ng integral, meaning wala pa munang bounds. Kapag may bounds na tayo na kinoconsider, ito ay tinatawag na definite integral. So ulit, yung bounds ay ang nagsisilbing boundary sa pagkuha natin ng area ng function na f of x. So let's say meron tayong function na y is equal to x squared. And gusto natin kunin yung area under the curve from x is equal to 0 to x is equal to 3. Ang gagawin lang dyan is kukunin nyo yung integral from x is equal to 0 to x is equal to 3 ng mismong function. So x squared dx. And syempre, kung naaalala nyo yung power rule, ang gagawin lang natin dito is dadagdagan natin ng isa yung exponent niya. So, ito ay magiging x cubed. Tapos, i-divide natin siya sa bagong exponent niya. So, over 3. Pero dito, kapag definite integral na, hindi na tayo magdadagdag ng c. Instead, i-evaluate na natin yung sagot from x is equal to 0 to x is equal to 3. At paano yan gawin? Simply, i-substitute nyo lang yung values ng 3 at 0 at i-subtract nyo sila. So, start tayo sa 3. Kapag plug-in natin yung 3 sa function na to, magkakaroon kayo ng 3 cubed over 3. At ima-minus nyo siya sa 0 cubed over 3. And ang makukuha nyo dapat na area under the curve y is equal to x squared from x is equal to 0 to x is equal to 3 ay equal sa 9. And lastly, pahabol na concepts na lang. Ito yung iba't ibang properties ng integral. So, i-take note nyo na lang sila. And that's it. Nung una kong na-encounter yung integral calculus, aaminin ko na medyo nalito rin ako nung una. Pero like most of the topics in math, kaya naman siyang i-master. Mag-practice lang kayo ng ilan pang examples. So kung natulungan kayo ng video na to, don't forget to share this sa Facebook and subscribe na rin kayo for more future videos. Okay? Thanks for watching.